This time around ay makikita na natin ang Liquid Echo laban sa Twisted Mind sa patang Saudi Arabia versus Philippines. Punta na tayo sa ating casters sa si Brigida and Redmar. Casters, kayo na! Dahil ito ang Filipino broadcast, ang bida ng storya natin ngayon, Liquid Echo, ang kontrabida, Twisted Minds ng Saudi Arabia. Ang sinasabi nilang dapat naging kampiyon yung villains ng kanilang rehiyon at kami makikisama sa inyo. Ngayon, to witness this matchup, ang pangatlong laban dito sa Stream A natin for the Filipino broadcast. And, Brigida, ano ang pakiramdam mo sa nakita mong last week? Kasi nag-react ka off-screen to Fanny para sa Twisted Minds. Doon ay pakiramdam kong nagdiwa ang Twisted Minds dahil sabi nila ay walang hahawak sa Fanny. Wala ang pipigil sa lipad na kanyang gagawin. Pero ito yung pinaka-exciting na parte ng labang ito kasi nabanggit mo nga ay itong mga bida kontra sa kontrabida na may similarities din in a sense sa kanilang respective regions. No? Kasi kung dati tawag natin sa Echo ay Echo Express, ang Twisted Minds nabanggit nga ng ating panel, di ba? Twisted Express din naman. Inamit din naman ng mga kaibigan natin dyan sa MENA region, yung mga casters nila na guess namin medyo malapit sa Echo Express, pero ganun rin eh. Malakas na naman talaga mag-early game ng Twisted Minds. At kung nagtataka kayo kung bakit sinasabi na villain sila, kontrabida, kasi buong season, grabe ang angas ng Twisted Minds maglaro at magsalita sa labas ng laro. Kaya nga inaabangan natin for sure yung early game, unang-una, no? Dito sa ating magiging laban kasi ayan na nga, pakaaga. 1 minute pa lang, may kamuntikan ng maganap dito sa bandang top lane natin. So, parang sino yung mangangayagpag na early game sa pagitan ng dalawang parang pinamagatang express yung playstyle sa kanilang region. Nakita natin ngayon yung Liquid Echo. Medyo dahan-dahan pa yung takbo ng laro nila. Hindi pa natin nakita yung sobrang agresibong invasion at pagkuha ng vision na ginagawa madalas ni Carl TZ. Isa sa mga rason kung bakit sila ang naging kampiyon ng MPL Philippines Season 13. Sobrang agresibo niya kumuha ng vision. Hindi ako magugulat kung mamaya, Brigida, na pagkatapos ng siguro sabihin natin manalo ng unang turtle o pangalawang turtle yung Liquid Echo na mag-i-invade na si Carl TZ mamaya. Kaya nga tinitignan ko rin yung flower ay nabigay kay Sanji, kay Louie dito. So, kasi nga naman kung isipin mo yung dalawang mid-duo ng dalawang teams natin, parang kailangan mo talagang to a certain extent ay makipagsabayan dun sa Minotaur Farsa, no? As the Louie Florin, di ba na kayo medyo, syempre may pagka-passive din in a sense kasi hindi naman kayo super setter bilang sa roamer dito. And very crucial yun kasi nabanggit nga natin, dito nakasalalay, kung sino makakahawak doon, mataas ang chance kasi na magtuloy-tuloy na talaga para sa kanila. Titignan natin ngayon ang stage natin para sa MSC. Grabe naman talaga yung setup namin. And as we're looking at the members of Twisted Minds, mangyari ba yung sinasabi ng Twisted Minds na gusto nila ikutin ang mundo? Ikutin ang mga utak natin na matalo nila dito yung Liquid Echo. Kasi isipin mo kung if ever matalo nga nila yung Liquid Echo, sabihin natin game 1. Grabe, sobrang statement na yun kasi hindi nga sila yung naging kampiyon. Even though buong season sinasabi, baka sila na yun. And ito pa nga, nakita ko ng mga resulta nila sa mga tournaments outside of MPL, outside of MPL MENA, na grabe nagdo-dominate pa rin sila. At yung mga kalaban nila doon, yung mga kapong team sila sa MPL MENA. So, pwede mo sabihin na yung MPL, yung Twisted Minds talaga na, sila na yung underground kings ng MENA. Actually, kung sa naging experience lang din naman nila sa MPL MENA, for sure malaki na yung naging pagkatutok ng team na to kasi given naman yung naging background natin sa kanila na very confident sila so whenever they answer, di ba, parang sobrang ano lang to, stepping stone lang lahat ng ito. Pero na-realize nila come playoffs na ay hindi pala. Kinakailangan marunong din tayo mag-adapt kasi yun yung tinuro sa kanila nung Team Falcons nung nakalaban naman nila at natalo nung Grand Finals. So coming into MSC, ang Twisted Minds ay paniguradong in-instill na nila sa utak nila na kailangan lagi tayong prepared, may baon. At katulad na lang netong Fanny, di ba? Ginulat na nila tayo, simula pa lang. Makita natin kung gaano ba ang Fanny na to. Medyo
na hahabol sa XP, pero Liquid Echo maganda ang pwesto nila. Maganda rin ang ginagawa ni Sanford dito. Nai-slash na nga si Troll, pero lilipad lang din papasok si Honda. Nasusunod na si Sanford, pero no, hindi ginamit na doon at mukhang nasa-secure ni Carl Tizzy. Yung ating kauna-unahang turtle sabay disengage from both parties. Si Carl Tizzy pa rin ang makakasecure ng unang turtle sa laban. Honda, oy! Nahanap! Sansa duo with the pick-off! Nahuli doon si Sanji! Hinanap nila yung kambal. Oo, yung kambal ako. Sa duo yung nakahanap. Oo. Grabe yung storyline natin, ha? May storyline within the storyline. Expected nga talaga kasi madalas si Sanji pumupunta yan sa EXP lane. So, inaabot niya yung ano, para sa Liquid Echo, yung impostor na Sanji. So, Sanji na may extra eye. So, kailangan ay isa lang ang Sanji na magwawagi. Oo. Pwede ba ulit? Oh, pero yung hindi pa natin nakikita naman sa Twisted Minds ay yung kung paano nila napapagana din yung mga early game na gusto nilang gawin. Dahil surprisingly, kahit hindi yung mga bigay mo rin kay Sanford, kapag nandun na tayo sa mga objectives ng mga turtles, sa mga lords, tingnan mo naman yung ginawa niya kanina, di ba? Kinuha niya lahat ng atensyon kahit na Arlott ang hawak-hawak niya. Oh, great call there by Sanford. So parang, kaya ata, yun sa mga paboritong picks ng Liquid Echo, pero si Honda ata, delikado! Nagiging nanduan ni Mamboy pa yata, pero merong legal intention kahit na-force out doon yung Minonjuri ni Tron, kaya naman ang makukuha ay si Sanji. Pero Sanford ay nandito na rin, zone out nila. Pero masesecure pa rin ni Carl Tizzy at mananakaw yung purple back dito ni Honda na napaka-importante by the way, pero yung last insanity doon, medyo delikado rin. Mabubuhay pa si Troll at mukhang si Sanford ay nandito na rin magre-respo. Makukuha kaya nila yung kill also Sanji kung makukuha pa yata, pero may flicker out pa naman natitira, pero may flicker out din kasi si Sanford at merong spear of destruction mula kay Benny Cutie. Kung nandito na rin at mukhang gusto na nilang pagtulungan ito, Benny Cutie as well. Meron pa namang tablet natitira, pero si Troll kaya may kukuha kasi di mo yung Feather Nurse Strike, napakasakit na pala, pero yung clutch heal ni JP! Maliligtas ba doon si Benny Cutie? Benny Cutie tumatakbo, pero si Tron nag-flicker! Ginamit yung first kill! JP naman ata yung next! At double kill para sa Twisted Minds! Nakakuha naman ng kapalit doon ang Liquid Echo sa top lane natin, pero halata mo na medyo nagkaroon ng pagkababad no? Overstay. Kumbaga doon sa naging purple buffer sa jungle ng Twisted Minds na ngayon ay si Sanford na naman ang nangunguna in terms of zoning. Carl Tizzy for the second time around sa kanya na naman mapapasakamay yung ating turtle, pero last hit Sandy na-nudge! Na-nudge doon ni Sanford with the Vengeance Dash! The Grand Finals MVP ng MPL Philippines Season 13, Sanford! Tinutuloy pa niya yung galawang Grand Finals na ginawa niya noong Season 13. Saktong-sakto sinabi mo na nga, Brigida, yung Vengeance na ginamit. Pero meron naman nanonotice dito. Brigida, ang daming laban. Yun na nga eh. Ito ba yung pagtatakbo ng mga express? Ganito pala ang mangyayari. Pero dumali kaysa ano? Ang umabot pa nga. Ngayon naman si JP ang magiging kapalit kasi medyo nakapaglipat-lipat si Honda. Pero nonetheless yung Tore nasa kamay ng Echo. At akala natin doon na nagtatapos. Pero may double kill pa si Sanji. Flicker! Kasi namin yung skill para makuha ng kill si Katiza naman dito sa baba. Hanap yung kill kay Sanji. Oo, meron pa naman siyang last insanity dito. Pero grabe, tinatabihan. Tinatabihan lang kahit nandun na. Puno na yung metro. Nung last insanity kasi nga naman, pakunat na siya. Ngayon naman si Sanford magdadash with the Vengeance na naman. And makakakuha siya ng isa pang kill. Tuloy na tuloy ang labanan. Express na express talaga. Kailangan natin bigyan na ng commendation yung Twisted Minds dito. Nakakasabay sila sa galawan ng Liquid Echo, pero kada gusto nila makahanap ng panalo sa skirmish, ng punish, biglang merong isang miyembro o dalawang miyembro ng Liquid Echo na hahabol sa laban na sila naman makakuha ng kill para siguraduhin na Liquid Echo nga ang nanalo sa skirmish na yun. Kung hindi nga sila hahabol, magiging desidido na lang sila na magpunta sa ibang lane eh. Para i-make sure nila magiging worthwhile talaga yung bawat moment na merong binuhusan ng atensyon dito yung Twisted Minds. Pero ngayon nagkakatagpo yung dalawang teams natin sa mid lane. At talagang gustong panghawakan ng Twisted Minds itong mid lane turn nila kasi inuunti-unti na ng Liquid Echo yung kanilang presensya dito sa parte nila ng mapa. Grabe, parang ang tagal ko na nakakita na yung Fanny na may purple buff. Tagal na. Hanggang orange buff lang nakuha dito ni Oda. Kaya hindi... Ay!
ayaw na nga yata tayo pagsalitain ng mga express eh. Hindi ko rin na-expect yun eh. Parang yung nasa train station pero hindi ka umabot talaga. Oo. Pero ito, aabutan nila si sa baba at mukhang makukuha agad yung kill. Gusto lang naman niyang mag-transform. Pero hindi siya pinapayagan ng Liquid Echo. Kumonekta pa yung Spear of Destruction at inaabol ngayon ni Benny QT si Honda. Maabutan niya pa nga yata at that will be a solo kill pa nga! Benny QT! Ang Grand Finals ng M4 World Championship naman, nahanap yung Fanny. Grabe naman yung galawan ni Kuya Benny doon. Na-maximize niya yung blink niya para kahit na medyo nakalayo si Honda, malapit pa rin para makapag-basic attack pa rin si Benny. Tsaka yung matapang talaga dito si Benny QT kahit fan yan, no? Ginamitan niya talaga nung teleport, Spear of Destruction. Kaya naman nakita rin natin, hindi kumonekta agad yung isang kable na nilapag doon ni Honda. Parang ano, siya rin mismo, siya yung Fanny, pero siya pa yung nagulat. Pero nakalipad na yung Fanny pero tulog sa ere. Kaya hindi na natama yung kable niya. Alam niyo naman, kailangan kasi dala-dalawa para mas mabilis. Eh, pag isa lang. May sound effect pa talaga. Pero parang nakalimutan nila na ata ng Twisted Minds. Kung gusto nila ikutin yung mundo ng Liquid Echo, paano mo iikutin ang isang bagyo? Yun yung pinakamalakas na ikot na sa buong mundo eh. Yung bagyo kasi ang nagde-decide saan siya pupunta. Exactly. Hindi mo manitigtaan yung bagyo na dito ka. Oo, laban-laban, walang bawi. Yung Liquid Echo, laban lang. Twisted Minds, Brigada, feeling ko at this point maghahanap na sila ng alternative na para makahanap ng paraan na makahabol sila sa laban. Either yung mga sinasabi natin, split push. Kasi sa panahon na to, parang ang hirap na maka-pick off na rin para kay Honda eh. Lagi wala siyang purple buff eh. Kakapitan na lang yata nila ngayon na okay lang, mayroon tayong Feathered Airstrike, meron tayong X-Borg. So, makakadepensa tayo, tapos may magsisplit na Fanny dun sa itaas. Pero Liquid Echo, kahit alam nila yon, syempre, nandito na tayo sa Lord na wala namang magko-contest. So, mabilis ang first down lang ito at mangyayari na nga yung sinasabi natin na may iwan ang Twisted Minds para tumipensa at tanggalin mo na dun sa checklist nila yung purple back kasi never na yatang ibibigay ng Liquid Echo yun sa kanila. Sa Liquid Echo mukhang yung approach nila dito sa game. Guys, tatlo yung major objective sa laban na Lord, Turtle, Lord, tas yung purple buff. Ay, si Sanji pa nakakuha, pre. Kawawa naman. Mawawala na nga sa kamay mo. Kamunti ka na nga napunta pa sa kakampi mo. Pero at least na-secure pa rin ng Twisted Minds. So, hindi lang sa tamang hero, pero ay, naku-control ginamit doon, pero meron ding blow. Kaya naman mo na si Benny QT at matapang na papasok, tapos tingnan mo naman yung diversion na doon siya sa kabila, pero wala namang sumama. Nag-iingat din muna ang Liquid Echo, pero magkakaubusan na yata ng outer turrets bago pa dumating yung Lord. Grabe, ang taas na nung hit ni Daddy JP from 0 to 1. Akala mo, mahulit na talaga si Benny QT, pero wow! Heal from out of nowhere, galing kay JP! Isipin mo, naka-focusing mark pa nga si Daddy JP. Diba? Healer mindset, Florin to eh. Wala ang klase ng express. Ginulat tayo kasi diba inisip natin gugustuhin pa nila ng karagdagang setup, pero hindi. Sabi, kaya na ng mga kakampi ko yan. Ito yung sinabi din natin kanina na yung Liquid Echo maghihintay ng timing nila. Yung Sanford! Speaking of timing, tinimingan na talaga rito ni Sanford. Bumagsak na si Troll, wala nang pang-counter-engage dito. Masyado ang Twisted Minds at mukhang tutumba na nga rin yung isa nilang inhibitor turret. May minions pang kasama ang Liquid Echo, pero sabi ni Benny QT, disiplina. Disiplina muna guys. Dito muna tayo sa gitna. Ito rin naman sila sa taas. May minion wave papasok dito sa gitna. Twisted Minds. Kailangan nila dumepensa dito or isang Torre na lang maiiwan sa base nila. Kung naman, Torre lang kung hindi nila pinapansin si Sanji dumedepensa kasi si Kubi medyo nawasiwas doon sa parte ng kamilang pader. Si Sano nakabawi doon at nakuha yung kill on sa Sanji, pero Benny QT is now unstoppable at gustong dumepensa ng Twisted Minds pero hindi naman masyadong nararamdaman yung Feathered Airstrike. Kaso magiging matagumpay pa din sila dahil kahit anong sabihin natin, ito ay isang X-Borg at Farsa. Twisted Minds. Sinubukan nila sumabay sa mga laban na gusto gawin ng Liquid Echo. Sabi rin nila makakasabay kami. Pero the inevitable happened. Naghanap ng window para makapag-power spike
yung Liquid Echo sa pag-invade nila sa purple buff ni Hoda, at dahil doon hindi nila nakuha yung rotation na gusto nila para matulungan si Sano. Kaya naman nakikita rin natin yung pagiging patient, yung respeto ng Liquid Echo. Actually, to think na hindi nga natin masyadong na-witness yung paggamit ng Blue Ulti, pero naka-fleeting time pa rin dito si JP at magkahanap na nga sila ng engage, diversion, kakasok. Kaya naman tumba na si Sano. Si Troll ay gagamit ng Minuan Fury, pero may iwasan lang yata ng buong Liquid Echo at maging si Hoda. Talagang hindi na niya makuha yung tamang lipad na gusto niyang gawin dahil si Benny Q di makakatungkol kill na. Sinalo lang din doon yung Fanny at mukhang wala na silang ibang tinitignan kung hindi yung Torre lang ng kalaban nila. At ngayon, nakafocus lang doon ang Liquid Echo. Mukhang eto na ang marka ng pagtatapos ng Game 1 ng series ng Liquid Echo versus Twisted Minds. Parang ganun lang, na-secure na agad ng Liquid Echo ang una nilang panalo in MSC 2024. Napakapit ng Moscow pick ang ating nakita mula kay Ben Cutie. Tinusok ang buong mundo. Parang walang nagbago kung paano nang nakilala ng Echo last season. Ganun yung pinakita nila ngayon, pero parang mas determinado sila manalo this time sa MSC. Fast games tayo, mga boss. Ano yan, team prod tayo, team prod. Pero pag sinabi natin team prod, mabilis ang mga games, di ba? At yun ang gusto ng Echo, pumabilis sila sa prod. At gusto ko lang sabihin, kung maaarangkada na ang Liquid Stampede. Ito yung matatawag din natin na parang liquid death ang ano dito, ang Liquid Echo, dahil kung sino mang makasalubong nila ay agaran nilang pinapatay, agaran nilang binibigyan. And kung ako lang medyo for Twisted Minds, hindi yata sila prepared sa Weeping. Hindi talaga, na-caught off guard sila. Kumbaga parang pag Pinoy ka, alam mo pag Echo yung kalaban, bawal yung Ruby, bawal yung Chip, bawal yung mga Moscow, but in this case,